Buwan po ng Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin. No? Dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. No? Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bubuo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Pero nakasaad doon sa ICC, miski ikaw ay bumitiw, yung duty to cooperate kapag ang kaso ay nasa cognizance na ng hukuman, ay magpapatuloy. Ang tanong, kailan ba naging under cognizance ang kaso ng hukuman? Siyempre, under cognizance ng hukuman yan kung nakarating na sa korte. Kailan ba nakakarating sa korte ang isang kaso? Kapag humingi na po ng permiso ang prosecutor na mag-conduct ng preliminary investigation. Kasi bago yon, meron lang siyang preliminary examination para malaman niya kung meron pang sapat na ebidensya para humingi ng permiso sa ICC na magpatuloy sa preliminary investigation. Dito po nagkakaiba ang ICC at ang lokal na hukuman. Kasi para maingganyo yung mga Amerikano na sumapi sa ICC na nagrereklamo, napakakapangyarihan ng prosecutor, pwedeng kasuhan ng nakaupong presidente, and yet wala accountability kasi sa Amerika, halal ang mga prosecutors, hindi po pwede gumalaw ang prosecutor na walang basbas ng hukuman mismo sa pamamagitan ng pre-trial chamber. So ngayon, nagkaroon ng desisyon na po sa Burundi. Nung umalis ang Burundi, nagpatuloy po ang investigasyon. Bakit? Kasi yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos magbigay ng notice of withdrawal. Pero pagdating po ng Pilipinas, 2019 naging epektibo ang withdrawal natin, 2021 lamang humingi ng leave ang prosecutor para tumuloy sa preliminary investigation. Kaya nga po dun sa kaso ng dun sa decision mismo ng ICC Appeals Chamber, 2 sa maestrado nagsabi, bagamat hindi kinuwestiyon ng Philippine government sa pre-trial chamber yung issue of jurisdiction, talagang kahit kailan naman po pwedeng ma-allege yung jurisdiction, at sabi talaga ng 2 hukom, base na rin sa naging decision sa Burundi, na kapag hindi humingi ng leave to conduct preliminary investigation sa loob ng 1 taon, matapos po ang withdrawal, pagpa-file ng notice of withdrawal, wala ng jurisdiction ang korte. So, kapag wala ng jurisdiction, yung tinatawag nating auto-limitation na po pwedeng limitahan ng isang bansa ang kanyang soberenya sa pamamagitan ng pag-surrender ng kanyang soberenya, among others sa pagiging miyembro ng ICC Rome Statute, kapag siya ay hindi na naging miyembro ng Rome Statute, wala ng auto-limitation. At iiral na ang saligang batas na tanging mga piskal Pilipino lamang ang po pwede mag-imbestiga at tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang po pwede maglitis ng mga kaso na nangyari dito sa Pilipinas. So, matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice Secretary Boying Remulla, Soljen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez at saka si SAP, si Special Assistant to the President Antonio Dabeo. Lahat po sila sang-ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. Nagbago lang ng kaunti kasi umakto ng on his own naman tong ICC, nagpunta sa hukuman, hindi lamang para questionin ng jurisdiction. In fact, feasibility po, yan yung hindi po pwede gumana ang ICC kung ang mga hukuman naman po ay hindi unable or unwilling. Sabi ng pre-trial chamber, kapag ikaw ang in-invoke mo admissibility na you're able and willing, tinatanggap mo ang jurisdiction. Pero kung sa mulat-mula talagang in-explain mo na hindi mo tinatanggap ang jurisdiction, hindi talaga po pwedeng umusad. Pero yung decision mismo ng pre-trial chamber, sabi nila, hindi ito decision on jurisdiction. Bakit? This is only
a decision on admissibility. Kasi ang proseso talaga kapag humingi ng preliminary investigation at bigyan ng order na mag-proceed sa preliminary investigation, at any time, pwede yung estado mismo magsabi, hindi, iniimbestiga na namin yan at dapat hindi magtuloy ang jurisdiction. Pero ang sabi nga ng pretrial chamber, kapag admissibility lang ang iyong question, talagang ibig sabihin niyan, tinatanggap mong jurisdiction. So, yun ang sabi naman ng pretrial chamber. Hindi ito decision on jurisdiction, decision lang to on admissibility. Pero sabi ng pretrial, ng appellate court, mali, kahit kailan, dapat erase na yan. At miski hindi diniscuss ng Philippine government yung epekto ng withdrawal, dahil kinwestiyon naman nila yung jurisdiction. Basta meron silang question of jurisdiction, miski wala na, miski isang paragraph lang yun. At yun nga lang po nangyari, one paragraph lang ang sinabi ng gobyerno dyan, 3 sentences. Still, dapat in-address ng pretrial chamber yung issue ng jurisdiction. Kasi kung walang jurisdiction, bakit ka pa pupunta sa admissibility? Kung talagang hindi naman talaga po pwedeng magkaroon ng jurisdiction na hukuman. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pretrial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pretrial. Bagamat siguro mga 2 taon na kami nagpupulong kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard, nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet, yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. So, pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla ay paaresto ko sila sa Pilipinas. Kapag sila ay pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Okay. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang pulis, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So, matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nalaman sa aking mga bubuit.